Dalawang subpar performance ni Kai Sotto at nagputakti na naman ang mga bashers niya. Well, ito lang ang masasabi natin dito. Relax lang kayo mga bashers dahil dalawang laro pa lang naman ni Kai at mukhang nasa filling out game pa ang Alphas. Siguradong next week ay malaki na ang makikita nating improvement sa laro ng Alphas as a team. Let's give Kai Sotto at ng buong team ng time na mag-adjust dahil alam naman natin na ka-promote pa lang ng Alphas from B2 kaya it is expected na meron pang mga birth pains ika nga ang kanilang paglalaro sa Premier League. Plus the fact na ang una nilang nakalaban ay ang second best team last season ng buong Japan B-League, ang Alvark Tokyo, kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit nahihirapan ng Alphas. Pero kung titingnan natin ang laro ni Kai Sotto from Game 1 to Game 2, ay napakalaki naman ng improvement. Unang-una, ay hindi na siya na foul trouble which is very important sa kanyang magandang performance. Malaking distraction kasi ang mga fouls ni Kai dahil kapag umiinit na siya, ay mag-commit na naman siya ng foul na makapag-iba sa kanyang aggressiveness. Kaya the biggest challenge ngayon ni Kai is on how to strike a balance sa pagiging extra aggressive both on offense and defense without committing a foul. Kaya siguro nawala kagad ang aggressiveness ni Kai in order to veer away from committing fouls early in the game. Pero wala naman tayong nakikitang malaking problema ni Kai sa Alphas at lahat good signs ang ating nakikita. Nag-improve na rin ang scoring ni Kai at ang hindi nakikita ng lahat ay kung gaano kaganda ng mga atake ni Kai sa Game 2 na kung saan halos lahat galing sa labas attacking the heart of the defense. Napakalupit ng mga moves niya, kaya lang kulang lang talaga ang kanyang mga ball touches. For sure, nakikita ni Coach Sanzai ang magandang laro ni Kai at siguradong in the succeeding games ay makikita na natin na si Kai na ang gagawing focal point sa opensa ng Alphas. Pero sayang at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakuha ni Kai ang kanyang range from the 3-point area in a consistent basis. Mukhang kulang sa kumpiyansa ang ating manok dahil during the off-season ay nakita naman natin kung gaano kalupit ang kanyang 3-point shooting sa isang pick-up game na kung saan kahit nakapikit ay naipasok pa rin ni Kai ang bola galing sa tres. At balitang NBA naman, LeBron and Bronny James gumawa ng kasaysayan sa NBA. October 6, 2024, sa Palm Springs sa California, gumawa ng kasaysayan sina LeBron James at Bronny James. Sila na ang kauna-unahang father and son tandem na naglaro sa NBA floor ng sabay. Talo lang ang Los Angeles Lakers, kina Kevin Durant, Devin Booker at Phoenix Suns, 118-114, pero magiging footnote na ng NBA history ang larong ito. Pinagdiwang din ni Bronny ang 55 pick ng Los Angeles Lakers noong June, ang kanyang 20th birthday sa tabi ng kanyang ama, at hindi na ito sa kanilang bahay kundi sa basketball court ng NBA. Sabay pumasok sina LeBron Sr. at LeBron Jr. para umpisahan ang second quarter. It's pretty cool for both of us, ani ni LeBron pagkatapos ng laro. It's definitely a moment that I will never forget. Dagdag pa ni LeBron.
Kakapasok na sa kanyang 22 season sa LeBron James, 39 years old. Lutang daw siya sa katotohanan na magkasama sila sa court ng kanyang panganay na anak. Parehong kulay ng jersey ang kanilang suot. Substitute si Bronny sa second period. Sinamahan ang ama sa court sa Acrisure Arena sa Coachella Valley. Bago ang tip-off, ay sinabihan na raw siya ni Coach J.J. Redick na makakasabay niya sa loob ang kanyang ama. I was pretty psyched for that, ani ni Bronny James. Pinilit na magpaka-cool. I'm always thinking about, that's my dad. Because that's literally my dad. But when I'm playing, he's just my teammate. That's all. Tumapos itong sa LeBron James ng 19 points, 5 rebounds, 4 assists sa loob ng 16 minutes at scoreless si Bronny sa 13 minutes off the bench at may 2 rebounds. Nagsumite ng 12 points, 3 rebounds and 4 assists si Devin Booker at 6 points, 5 rebounds, 2 assists naman si Kevin Durant para sa Phoenix Suns. At si Iman Shumpert compares Bronny James to former New Orleans Pelicans guard. Malapit na ang pagsisimula ng NBA season at isa sa mga pinaka-interesting story ay ang paglalaro ni LeBron James kasama ang kanyang anak na si Bronny James sa Los Angeles Lakers. Maraming talakayan at kritisismo ang lumitaw tungkol sa pagpili ng Los Angeles Lakers kay Bronny sa ikalawang round na itinuturing na nepotismo dahil sa katayuan ng kanyang ama bilang isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang dating NBA player na si Iman Shumpert ay ikinumpara ang laro ng rookie na si Bronny James kay Lonzo Ball, ang dating guard ng New Orleans Pelicans. Si Shumpert ay naging kakampi ni LeBron James at nanalo ng championship kasama siya sa Cleveland Cavaliers noong 2016. Pinili ng Los Angeles Lakers si Lonzo Ball bilang ikalawang overall pick sa 2017 draft at ang kanyang kasikatan ay lalo pang lumago matapos tawagin ng dating Los Angeles Lakers great na si Magic Johnson na siya na ang bagong mukha ng Lakers. Mabilis na umarangkada ang kanyang karera matapos ang isang solidong Summer League sa Las Vegas kung saan siya ay nagwagi ng MVP at nagtala ng average na 16.3 points, 9.3 assists, and 7.7 rebounds. Sa kanyang unang 2 taon, siya ay nahirapan dahil sa mga injury. At bago ang 2019 season, ipinagpalit siya ng Lakers sa Pelicans bilang bahagi ng deal na nagdala kay Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Nagkaroon si Ball ng pinakamahusay na mga season sa kanyang karera sa New Orleans Pelicans. Naglaro ng career high na 63 games noong 2019 at nagbago ng malaki ang kanyang 3-point shooting. Ang dating standout mula sa UCLA ay nakakuha lamang ng 31% mula sa likod ng arc sa kanyang unang 2 taon sa liga. Pero matapos magtrabaho kasama ang dating shooting guro ng Pelicans na si Fred Vinson, tumaas ang kanyang shooting from the distance sa higit sa 37% sa mga sumunod na 2 taon.